We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. This is the car engine temperature gauge. Kung kamo may salakyan, balaan nyo ni. Kag ang pamangkot, ano ang pinaka-safe na temperature dapat may ara ang salakyan? Ang letter C, amo ni ang cold. Ang H, amo ning hot. Ang sa tunga, amo na sa ang normal. Oh. Sa inyo, abi, anong pinaka-safe nga temperature sang engine? Sino nagsiling cold? Sino nagsiling hot? Normal. Gamay lang. Gamay lang gabayaw. Nga amuning ginapakita ko sa inyo subong because this will be our topic today. Because sa aton nga Ginoo nga si Jesus, there will be different temperament is required. Ang ginatun-an naton nga tema sa month of April and May amo ang the seven churches or God's message to the seven churches. And amo na ining last nga mensahe sa aton nga tema. And dason nga bulan or buwas June na, kadasig lang sang tsimpo, and lain naman ang aton nga topic sa dason. But pangabayon ko kamo sa pagtindog liwat, basahon naton ang aton nga text diri sa Revelation chapter 3 verse 14 pakadto sa may verse number 17. Balos-balos kita sa pagbasa. Magauna ako sa may verse 14 and sa 17 magadungan kita tanan. Revelation chapter 3 verse 14, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, and the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. 17, because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knewest not that thou art wretched, miserable, and poor, and blind, and naked. Mga muyo kita, anay. Langit no namon nga Dios, ginapasalamatan namon ikaw, nga may ara kami sang pulong nga putli, and inspired, nga maglaygay sa amon kag magtudlo, parte Ginoo sa pagpangabuhi, bilang isa ka anak sang Dios. Lord, buksi ang amon panganahuna, tagipusoon, nga maintindihan namon, ang imo nga mensahe sa amon sining adlaw. Kung sa diin, may dalo naman kami sa amon nga mga panimalay, kag istoryahan, kag i-apply sa amon nga kabuhi. Lord, gapangayo kami, patawad sa amon nga mga sala, tinluing amon nga mga tagipusoon, nga mangintakos kami sa pagbaton, sang mensahe sang imong nga pulong. Gapangamuyo ako nga ikaw gid magagamit sa imong kubos nga alagad sa paghambal kag sa pagdulong sa sini nga mensahe. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. Ang last nga church nga aton pagatun-an amo ang the Church of Laodicea. Ang matuod-tuod nga pronunciation amo ang Laodicea, the Church of Laodicea. And ang Church of Laodicea or Laodicea, kabalo kamo kung ano ang kilala nga ginatawag sini nga church. Isa man ini ka kilala nga church sa seven churches. Ginatawag ini nga the lukewarm church. The lukewarm church. So, ang aton nga Ginoo, amo to ginpakita ko gina sa inyo ang gauge kung ano ang safe kag ang maayo nga gauge sa isa ka engine sang salakyan. So dapat normal ina siya ang iya temperature.
But kay Jesus, Jesus doesn't want a lukewarm church or a lukewarm believer. Hindi siya kauyon. Amo ni ginambalya, I will spew thee out of my mouth. Itupra ko kamo. Wala ini. Damo nga mga church nag-explain nga, o kita mo sa may revelation, sa future, ang Ginoo magatupra sang believer or church. But silingon ang kaluwasan, gadula-dula. Wala ini nagatudlo nga ang kaluwasan, dula-dula. When you say, I will spew thee out of my mouth, naghambal ang Ginoo, hindi ko kauyon. Sang imo nga temperature, sang imo nga heart. Hindi ko kauyon sang imo nga pangabuhi bilang isa ka Kristohanon. I will spew thee out of my mouth. Ginatawag gina nga figure of speech. Hindi ko kauyon sa imo, siling sang aton Ginoo. So, what are lukewarm believers? Sibaloon naton. Kung ano bala ang buot silingon sang ginahambal ni Jesus nga lukewarm nga mga anak sang Dios. Hindi siya gusto ini. So, number 1, what are lukewarm believers? Number 1, ang lukewarm believers pursues blessing but passes on the sacrifice required for greater rewards. When you say pursues blessing, nagalagas saya sa mga pagpakamaayo lang sang Dios. Ano ang mga blessing? Panumduman niyo, B? Ano na ang mga blessing bilang isa ka anak sang Dios? Salvation, di ba lang salvation? Regalo? Gusto tayo batunon ang libre nga regalo. Pero ang corona nga may presyo, Lord, hindi lang ko. Ari lang ako niya regalo, libre. Gusto ta provision, gusto ta protection, gusto ta sang health, gusto ta sang healing, success, and comfort. Pero hindi tiya gusto magsakripisyo nga requirement ini sa dako nga reward. Amo ini gali ang mga lukewarm believers. Paano naton maangkon ang rewards? Natunanan naton pulong sa Ginoo kapila ng kabisis. Kung gusto ta maangkon ang rewards, we need faithfulness. We need to serve. We need to suffer, sacrifice, and other things. Siling diri sa Revelation 3:16, pakadto sa may 18, so then because thou art lukewarm, bangod kay hindi man kamo init, hindi man kamo bugnaw, I will spew thee out of my mouth because thou sayest, ari karon, ano ang rason nga lukewarm ang isa ka anak sang Dios? Ginhambal ni Jesus amo ning rason sa verse 17. Ang rason bangod kay nagahambal kita or matsyag naton manggaranon kita, I am rich and increase with goods and have need of nothing. Okay na kuya. Bastante na kuya sa kwarta. Bastante na ya pangabuhi na kun. Okay na ko, wala na ko kinanglan. Hindi ko na kinanglan ang pulong sa Ginoo. Hindi ko na kinanglan magpalapit gid sa Ginoo. I have need of nothing. Siling sa Ginoo. And knowest not that thou art wretched. Ang mga anak sang Dios nga feeling nila manggaranon sila. Okay ang ila pangabuhi. Siling sa Ginoo way kakabalo. Kaluluoy ikaw. Miserable ang imong kabuhi. Poor, it means imol ikaw. And bulag, and hubo. Lain gali ang aton panulok, sang sa panulok sang aton nga Ginoo. And remember, ginahambal ini sang Dios sa iya nga mga kaanakan. Nagahambal sa 7 churches. It means believers ining iya ginahambalan. Hindi garanti nga maayo aton pangabuhi
okay kita sa Ginoo. Kung layo ang aton nga heart sa Ginoo, hindi na namian ang aton nga Dios sa aton. Verse number 18. Siling ni Jesus, I counsel thee, it means nag-advise ako sa imo kung anong imo himuon. And ang advice ang aton nga Ginoo, siling niya, to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. Paano kuno maging mangranon? Mabakal kita sa iya bulawan, nga gintistingan sa kalayo para maging mangranon kita. And white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. So, lantawan yun di balang word, nga naghambal ang Ginoo nga dapat mabakal kamo sa akon bulawan nga gintistingan sang kalayo. Kung magbakal kamo sang isa ka bagay, anong ginahimo ninyo? For example, mabakal kamo abi sang soft drinks. Mabakal kamo abi sang tubig, mabakal kamo abi sang pagkaon, or mabakal kamo karon sa SM, manyaga kamo, mabakal kamo sang inyong kalanon, sang inyong lunch. Ano ang inyo ginahimo para makabakal kamo? Di balaga kuha kamo sang inyong kahita, kuha kamo sang kwarta ka ginabayad nyo. When you say buy, it means give something in return. May ihatag ikaw para makuha mo ang imo nga gusto. Amo ina ang hambal sang aton Ginoo. Siling sang Ginoo, bakal kamo sa akon bulawan nga gintistingan sa kalayo. Amot silingon sa Ginoo, para maangkon yun ni ang bulawan nga gintistingan sa kalayo, you have to give up something. May ihatag ka mo sa akon para may ihatag man ako sa inyo. And ang ini nga mga Kristohanon sa Laodicea, gusto lang nila yung blessing of being a child of God, but they don't want the responsibilities of being the child of God. Gusto lang nila yung material things, material blessings, but do not desire for heavenly things. Wala gana sa mga ginapangako sang Dios kag langit nun nga bagay nga ginaaman sang Dios. Si Esau, makita naton diri nga siya ang magulang sang sakay. Sino ganing manghodya? Jacob. Duutod ni man. Excuse na yan. I-try ta lang. Okay. Why ko ka notice? Okay. Si Esau, sino ganit tatay da Esau kag ni Jacob? Nagsubra naman. Sorry, i-adjust na naman. Ano gini? Doon naglain ako. Okay, sige lang. Okay. Sino ganay bata ni Esau kag ni Jacob? Si Isaac. Ang magulang si Esau. Kung ikaw ang magulang, may double portion ikaw sang inyo palanublion. Kag may mga blessing kapagid bilang isa ka magulang. One time, si Esau nagpanghunting. Wala siya kuha, kapoy-kapoy siya. Pagpuli iya sa ilabalay, si Jacob may ginluto nga pagkaon, sabaw or linagaabi. Siling ni Esau, tagahaiko sang imo ginaluto. Siling naman ni Jacob, si Jacob, abidugay na ni dumot ya nga makuha iya ang blessing sang iyang nga magulang. Siling ni Jacob, hindi ko maghatag sa imo kung hindi mo pagbaligya ang imo pagiging magulang sa akon. And then kay gutom-gutom si Esau that time, siling niya, ano pulos ang akon pagkamagulang?
kung mapatay ako sa gutom. Ba't silingon si Iso? Patay? Gutom. Siling niya, baligya ako subong nga akong pagiging magulang. Ikaw na subong magulang, ako na ang manghod. Siling sang Hebrews 12, ginsulat sang writer, ginhimo iya example. Ang istorya ni Iso kag ni Jacob, dugidugay na ni Old Testament time pa. Ang the book of Hebrews, New Testament na. Ginsulat, ginkuhaan lesson, ginkuhaan example, siling sang writer, base may ara sa inyo nga fornicator or profane person. Ang profane person, kaangay ni siya sang fornicator. Ano po silingon sang profane? It means careless or carnal. Ina ba lang nga careless kag carnal? Example. Gintagaan ikaw ni papa ni mama mo sang regalo nga relo, mahal-mahal, Rolex. Kay nag-graduate ikaw or birthday mo. Karon, suksok mo ng imo nga relo, nagabot ang time nga gingutom ka. O kung nagabot ang time nga may baklon ka nga iban nga bagay, ang imo ginimo, ginbaligya mo imo nga relo para mabakal ikaw sang pagkaon. Ano tawag sa imo? Careless. Carnal. Because wala mo ginvalue ang mga bagay nga mga importante. Amo ini si Iso. Hindi na dapat pwede ibaligya ang pagiging magulang. Pero ginbaligya iya. That is why gintawag sa profane person as Iso, who for one morsel of meat sold his birthright. Amo na bala nga kung nagabisyo ikaw bisan to mga rice cooker sa inyo balay, hasta ang mga TV baligya mo para ipang bisyo. Hasta ang wedding ring nyo, hasta ang tanan nga mga gamit baligya mo. Profane person, careless, carnal. That's Iso. Kag naga-reflect man ini sa pagiging anak sang Dios. May mga anak sang Dios nga amo sini carnal or careless. Siling sa verse number 17, for you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Wala gidyaga guluwa, no? Ang aton nga may something wrong gidya sa aton nga ano. Something wrong sa aton nga projector. Oh, sige lang. Way ta may mahimo, way ta mapiparahan ini. Okay. So anong nadula? Digto ka mo tulok kay kumpleto pa. Okay. Ano ang nadula sa kabuhi ni Iso? Nadulay ang covenant ni Abraham. Anong covenant ni Abraham? Nga ang seed halin kay Abraham, Isaac, kag ni Iso tani, kaysa ang magulang, i-bless ang Ginoo. Galing nagkadto kay Jacob. That is why Abraham, Isaac, and Jacob or Israel. Siya tani si Israel mo. Nadula yan na ang pagiging i-bless ang Diyos ang iyang seed. And nadula yaman ang messianic lineage. Sa iya tani nga lahi maagi si Jesus. Pero ginbaligya iya pagkamagulang. So wala. Bisan lang tawon mo ang linyada ni Iso, ginpapas man sang Ginoo. Gindula man ang nabilin nga lahi halin kay Abraham nag-agi kay Jacob o kon Israel. Pero kay Iso nadula iya. Because ginatawag siya nga profane person. So mo ni ginalaygay sang pulong sang Dios sa aton nga hindi taya mag-una sa mga material things. Kay ang heavenly things and spiritual things
mas importante kag nagalas for all eternity. Siling ni James sa may chapter 1 verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Paano ta kuno maangkon ang crown of life? When we endure temptation. Kung nagabatas kita sang mga kabudlay sa pagsunod sa aton nga Ginoo. Ti ang mga carnal nga mga anak sang Dios, hindi na sila gusto. Gamay-gamay lang nga ulan, hindi sila. Gamay-gamay lang nga init, hindi sila. Wala to aircon, init to, hindi ko. Malakat to maministry, hindi ko kay damo ko obrahon. That's carnal. Kag siling sang Ginoo, I will spew thee out of my mouth. Kag hindi kita kabaton sang crown of life, sang reward paagi sa aton nga pag-endure. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Kung nag-antos kita, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Nagamit na ning verse sa nagligad nga Sunday, nga paano ta ginadeny ang Ginoo? Kung wala kita nag-antos, subong nga nagasunod sa iya, we deny the Lord, and He will also deny us mag-abot sa iya nga ginarian diri sa kalibutan. In Romans 8:17, and if children, then heirs of God. Kung mga bata kita sang Dios, then manugpanubli kita. Manugpanubli sang Dios, and joint heirs with Christ. May kondisyon galing. If so be that we suffer with Him. Ang mga anak niya nga nag-antos upod sa iya, that we may be also glorified together. Amuto sila ang tagaan sang reward. Kag sila to ang magahari upod sang aton nga Ginoo. Now, para maintindihan tapagid, ang ginahambal ni Jesus, balik kita sa Revelation 3:18. Hambal sang Ginoo, ginalaygayan ko kamo, nga magbakal kamo sa akon sang bulawan, nga gintilawan sa kalayo, para magmangin manggaranon kamo pila ka adlaw sa akon ginharian. Kag bayo nga puti, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Ginabakal gani ni sa aton nga Ginoo. Ginabakal ini paagi sa pagiging faithful, kag sa pag-suffer sa iya. And then He said, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Ano ning butsilingon sa Ginoo? Butangan ko inyo nga mata sang ointment para makakita kamo sang maayo. Ano ni tawag? Eye mo or vicin? Ang butsilingon sang Ginoo, ang mga lukewarm believers seeing only worldly things. It means short-sightedness. Diri lang sa kalibutan nga mga bagay ang ila makita. Hindi sila maglantaw or hindi nila makita ang future things nga tuman kalawig and last for eternity. Sa may 2 Peter 1:8 and 9, sila niya diri, if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things, ari lang tawa, ang wala sini, kung basahon mo na ang sa idalom yung mga verse, ang unang mga verses, ang mga pamatasan sang isa ka anak sang Dios. Sila ni Pedro, kung wala kamo sini, isa ikaw kabulag, spiritually blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Nalipat kita, nga kita gali ginhugasan sa aton nga sala. So dapat lain na ang aton nga
perspective. Lain na ang aton nga goal sa kabuhi. Digto na ang bagay nga mga langit nun. Si Jesus nagsiling sa may John 4:35 and 36. Hindi ka mo maghambal nga may 4 pa kabulan para magpang-harvest kita. Ang istorya dere, pag-uya lang ni ginsulwining to ang babae nga Samaritan. And then ang Samaritan woman nga ginsulwining niya paagi sa tubig, gindalaman siya sa ila lugar, kag damo-damo pagid nga mga Samaritans nga nagtuo kay Jesus. And then siling ni Jesus, hindi ka mo magsiling, mga disciples, nga dugay pa ang harvest. But I say unto you, lift up your eyes and look on the fields. Lantawan niyo ba lang mga tao? Lantawa maayo. For they are already white to harvest. And he that reapeth receiveth wages. Ang mga nagpangabudlay, ang mga nagpang-ani, makabaton sang sweldo. And gathereth fruit unto eternal life, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together sa pagbalik sang aton nga Ginoo. May ara gali sang i-reward ang Dios sa aton kun hindi kita mangin karnal nga anak sang Dios, kun hindi kita mangin lukewarm nga Christians. Ikaduha, ano ang mga lukewarm nga Christian? Ang lukewarm nga Christian possesses eternal life, may kabuhi siya nga wala sing katapusan, bata siya sang Dios, mapalangit siya, but pushes Jesus completely out of his daily life. Ina ba lang, Lord, thank you kay ginluwas mo ko. Anak ako sang Dios, mapalangit kuya, kung mapatay ko sigurado ko gid. Pero hindi siya gusto nga intrahan siya ni Jesus sang iya adlaw-adlaw nga kabuhi. Hindi siya gusto nga intrahan ni Jesus ang iya nga desisyon sa kabuhi. Siya mangyapon sunod sa iya nga gusto. Revelation 3 verse 20, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and sup with him and he with me. Si Jesus, ara sagwa pertahan ta. Hindi ta siya gusto magpasudlon sa aton balay bisang gapanuktok ng Ginoo, dugay na. And ang Ginoo nagapanuktok, pasudlan niyo ko. Gusto ko mag-fellowship sa inyo, makaon kita, ma-enjoy kita. Pero kitaya, Lord, thank you sang eternal life, pero relax ka lang da sagwa. Dara ka lang, Lord. Taugon ka lang ka kung kinanglan ta ka. Amo na ang mga lukewarm Christians. Do paras bala sa rich young ruler in Matthew chapter 19. May isa ka pamatanon nga manggaranon nagkadto sa iya. Namangkot sa iya, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Siling ni Jesus, keep the commandments. Siling niya, if thou wilt enter into life, keep the commandments. And si Jesus, basaya na ang heart sa mga tao, gapalapit pa lang. Siling rich young ruler, all these things have I kept from my youth up. Halin siyang gamay ko, Lord, hasta subong, nagdako na ko, nahimo ko na ni tanan. Ano pa ang kulang ko, Lord? And then siling ni Jesus, kung gusto mo mangin kompleto ged, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. Siling ni Jesus, baligya mo na ang imo pagkabutang, kag mag-upod ikaw. Gusto ni Jesus nga mag-updanay sila. Gusto ni Jesus ang intimacy. Pero ano ang ginsabat sang rich young ruler? But when the young man heard that saying, he went away
sorrowful, for he had, may sugpon pa ni, for he had great possessions. Naglakat siya nga masinulubon kay dako ang iya nga manggad. You see, ini nga tawo gusto sang kaluwasan, pero hindi siya gusto nga mag-upod kay Jesus sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Mangkuton tabiaton ko galingon. Ako balain na. Ga-enjoy lang ko sang salvation, pero hindi ko nga gusto kay Jesus nga mag-upod sa ako na adlaw-adlaw. Ano ang bansang Colossians 2:6? As ye have therefore received. Sinong gin-receive ta? Si Jesus lang? Ang aton gin-receive para makabaton kita kaluwasan, si Christ Jesus the Lord. And we know the meaning, kapila tani ginasulit-sulit. Pagbaton ta kay Jesus, ginbaton ta nga siya Dios, kag siyang aton manluluwas. Nami na siya kay ti iluwason niya ta sa aton sala. Luwason niya ta sa impyerno. Pero ba sinalipat nga siya lang gid dapat isa ang aton manluluwas, kag siya ang masunod sa aton nga kabuhi. Siya ang aton nga master sa aton nga kabuhi. And then, bangod kay siya ang Lord, ang sugpon sini nga verse, so walk ye in Him. Ambot silingon sina, sang walk ye in Him, live in Him. Mga buhi ikaw, upod sa iya. So, adlaw-adlaw, upod mo ang Ginoo. Minuto-minuto, upod mo ang Ginoo, danay kamo. So, kita yan na dapat tanan naton nga ginapanghimo. Hindi nga, Jesus, Savior talang ka, pero hindi mo lang kuya pagilabtan niya sa akon nga kabuhi. Ya. Ako lang diya bahala. Hindi ka lang magilabot sa akon nga mga desisyon, hindi ka lang magilabot sa akon nga kwarta, sa akon nga oras, sa akon nga mga ginalantaw, sa mga ginapamatian, mga ginaupdan nga mga tao, mga ginahimo ko. Hindi ka man magilabot sa akon nga eskwelahan, sa akon nga trabaho, sa akon nga business, sa akon nga love life. Hindi ka mapilabot kung anong himuon ko sa akon nga balay, kag sa sulod sang balay. Kung Sunday, Lord, updanay lang ta. Okay na iya. Tawgon ta lang ka kung kinanglan ta ka. Inablang do ambulansya, bla. Do bumbiro, bla, Lord, may sunog kami, katuoy kami, luwasa kami. And madamo sa mga Christians nga amo nang pagkabig naton sa aton nga Ginoong Hesus Kristo. And masubo. Siling ni Jesus, hindi ko na kauyon kung amo kita sina. 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not? It means wala kamo kabalo ngang inyo nga lawas ilistaran or balay sang Dios or balay sang balaan nga espiritu nga ara sa inyo, which ye have of God, and ye are not your own. Kung sa hiligay nun, ang ye are not your own, hindi na kamo tag-iya sang inyo nga lawas. Why? Because ginbakal na kita sang Dios, sang dako nga presyo. Kung magaginbakal ka na, hindi na ikaw tag-iya sinang lawas ka na. Ye are bought with a price. Gani, ano ang balya? Glorify God in your body and in your spirit nga iya ini sang Dios. Ang imo, hindi lang aton espiritu iya sang Dios, ang aton nga lawas iya man ini sang Dios. That is why we need to take care of it. Kinanglan naton i-observe nga kung ano ang maayo sa aton nga lawas, kag paagi sa aton nga lawas, dapat mahimaya man ang aton nga Dios. Hindi kita kapag gusto diri kung anong aton nga himuon. Galatians 2:20, siling ni Paul, ginlansang nakuupod ni Kristo.
Hindi na ko kapalagyo. Once nga ang tao nagbaton kay Jesus, hindi na siya kapalagyo kay Kristo because He was crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh. Sila nga kung buhi man ako subong, buhi ako bangod kay ginakabuhi kuni sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kabuhi sa akon. Iya na ini sang Dios. Tandaan naton. An hindi kita kapagusto sang aton nga himuon, dapat kabalusa, dapat nagapasugot sa akon anong aton himuon. Siling ni Jesus sa may John 15:4, kinanglan nyo nga mag-abide sa akon. Abide in me, kag ako mag-abide man sa inyo. Kaangay sang sanga nga hindi makapamunga kung hindi siya mag-connect sa puno. Kag wala gid kamo sang may mahimo kung hindi kamo mag-abide sa akon. So dapat nagapangabuhi kita, nagawalk kita every day with Jesus. Ikatatlo, ano ang lukewarm Christian? Ang lukewarm Christian, poisonous or poisons the faith of those around him through his spiritual complacency. Do ka bugat ini nga word, but amo ining tuod. Ginaapektuhan niya na ang iya nga palibot kag ang mga taho sa iya nga palibot. Lantawan naton ang amo ining ginamba ni Jesus ang Church of Laodicea. Kulang taon mo sa mapa, diri ni ayon ang Church of Laodicea. Sa ibabaw ya, lugar ini sang Hierapolis. May ara siya sang 6 miles sa Hierapolis. Kag ang tubig sa Hierapolis, init. May spring ina dira. Kag ang hot spring nga na, medicinal. Kita mo, diri sa aton, kung magkadto ikaw sa Negros, mapahulom ka to sa may Kanlaon, o kung sa may Mambukal, may hot spring na sila. And damo to nagakadto kay good for the health, ang mainit na tubig. Kung makadto ka naman sa kilid niya, lapit manda sa ila ang Colossi. Ang Colossi may ara sang 11 miles away, kaya ang Colossi may ara sang cold water. Ang cold water because halin sa bukid nga snow, nagakadto sa ilang nga tubig, nagabugnaw. And cold drinking water ini, refreshing ini kun imnon mo. Pero sa Laodicea, lukewarm ang ilang nga tubig. Why? Kay diri pa ni sila gakwa tubig sa Hierapolis kag Colossi. May tubo na sila nga concrete nga ginhimo. Pag abot na digto sa ilang lugar, ang cold o kunang init nga tubig nag-lukewarm na bangod sa kalayoon. Kag may ara sang sediments nga sulfur nga minerals. Kag kun imnon mo ni insigida malingin ang ulo mo o kun masuka ikaw, poisonous. Hindi maayo sa tiyan. Amo ning gingamit ni Jesus ini nga figure of speech bangod kay lukewarm kamo, hindi kamo tugnaw, hindi man kamo init, itupra ko kamo. It means you're useless. Useless. Nga gusto pa sang Ginoo nga tugnaw ang isa ka Kristohanon o kun init, hindi siya lukewarm. Because ang lukewarm nga Christian, makahalalit. Mayo pa na gani backslider kagid kay makita siyang tao ay nagtunto na subong bayda sa. Kagang init, makita siyang tao, amo niyang lain, amo niyang grabe. Pero kung lukewarm ka, ginapakita mo sa tao nga amo ini ang isa ka Kristohanon. Kag abi sa mga tao, wala man sang kinalain sa amon di. Parehas man lang kami. Gasimba sila sa ilada nga church. Kami gasimba man. Buot pa ko gani sa ila.
So wala sang kinalain. Ginapakita mo ang image of God nga do parehas lang sang pangabuhi sang kalibutan. Kag ginalid ta sila sa hindi tsakto nga dalan. Amo ni nga makahalalit. Example. Nantuan niyo bilang 10 spies. May 12 ka spy ginpadala si Moses. Ang pulo talawit, ang duha maisog, si Joshua kag si Caleb. Pagpuli nila, ang 10 spies nag-discourage sa mga tao. Nagdala sila sang malain nga balita. Siling diri sa may verse number 31. But the man that went up with him said, "We be not able to go up against the people." Hindi kita pwede ito kakadto. Hindi kita pwede dito ka sulong sa promised land nga ginhambal sang Dios. For they are, for they are stronger than we. Mga makusog tong mga tao to. Verse 32. And they brought up an evil report of the land, which they had searched unto the children of Israel. Gindala nila ang malain nga balita sa congregation sa tanan nga mga Israelites. Kag kun lang tawon mo, sa dalom sang istorya, laway-laway ang natabo. Isa-marise lang naton. Anong natabo? Ang bilog, hindi di kitaon, pero digto kitaon. Ang bilog ng congregation, naghinibi sa bilog nga gabi. Bangod sining balita, sang 10 spies. Ano pa ginatabo? They fell into deep despair. Naningkoy sila. Hindi na sila mag-away. Ikatatlo, they rebelled against Moses. Hindi sila mag-away, hadlok sila, pero batuan nila ang leader nga gin-appoint sang Dios. Amazing. Nagrebelde sila kay Moses. Ano pa ginatabo? They planned to go back to Egypt. Imagine, ginbuka na sang Ginoo ang Red Sea, gusto pa nila magbalik. Amo ining kakatabo, amo ini ang resulta kung lukewarm. Gahalit ni siya sa damo. And then, the entire generation lost their faith. Bilog na nga henerasyon. They grumbled against God, hasta ang Diyos kumuda nila, and they wandered 40 years in the wilderness, kag napatay sila tanan-tanan. Imagine na bala, bangod sang pulo, kaspies nga lukewarm, tanan nga tawo na patay, except lang sa duha, si Joshua kag si Caleb. Magambala ko tanan nga tawo na patay, it means sila lang ya that time na patay. Way labot sang ila kabataan nga bagong henerasyon, amo naman to ang nakasulod sa promised land upod ni Joshua kag ni Caleb. Pero atoy ang mga tao digto, that time, ubos gid sila patay. Wala gid sila kasulod sa promised land. Why? Bangod sang lukewarm nga naghalit sa ilang nga pagtuo. O paminsaran nyo lang bala. Sang time ni Gideon, ano ganitong natabo? Nagtawag si Gideon sang army. Ano kadamo ang nagkadto? 32,000 gusto mag-away kontra sang Israel. Ano ang bali Gideon? Siling sang Diyos, Gideon? Damo-damo ng 32,000. Hambala sila, kung sino sa inyo ang nahadlok, puli. Sila ni Gideon, ang tanang nga talawit, puli! Puli sila, pila bilin? 10,000. Siling sang Diyos, paimna sila sa suba. Ang tanan nga mag-inom sa suba nga daw ido, papulia. Pero ang tanan nga nag-inom nga nagakandos ang kamot, amo na sila ang imo nga army. Pila ang bilin? 300. Kag siling sang Dios, ang 300 nga na, amo na silang sold out nga magsunod sa akon.
Paagi sa 300, madaog kamo sa gira. Hindi ni padamo-damo. Patud-tuod dagi pusoon sa aton nga Ginoo. Kantawa bala kung ano ang reason nga ginluwas kita sang Dios. Titus 2:14. Who gave Himself for us. Nagpakamatay or napatay ang Ginoo sa krus, nagbayad sang aton nga mga sala, He gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. Luwason niya ta sa aton sala, dalon niya ta sa langit. Pero hindi lang amuna. Ang tuyo gid sang Dios nga luwason kita, may sugpon. And purify unto Himself a peculiar people. Siling sang Dios, ang purpose ko nga napatay ko sa cross, nagbayad sa inyo nga sala, hindi lang para dalon kamo sa langit, kay himuon ko kamo manginputli kag pinasahi nga mga tawo and zealous of good works. Basi nalimtan ta na nga ang purpose ng Dios hindi lang dalon ta sa langit kag paulanan kita sang blessings. Amo ning purpose ng Ginoo. Lainon niya kita, a peculiar people. And lukewarmness doesn't represent the image of God. Amo ni nainit ang aton Ginoo sa mga okay lang. Masimba lang ko. Pero may landa wala lang natabo sa iya kabuhi. When you say zealous, it means enthusiastic and passionate. Gahinga layo gina sa iya dapat silang sa Ginoo. Amo na ang tuyo sang Dios nga ginluwas siya kita. Nga kung lantawon kita sang iban nga taho, lain ni sila nga mga taho, lain ni sila nga mga grupo, pinasahi ni sila ang nga pamilya kay mga Kristohanon ini sila. So kita gid iniya dapat ang mangin mainit sa aton nga Ginoo. Dapat mapakita ta ini paagi sa pag-treat naton sa aton nga mga utod, ning Sunday school kay na. Kung ara kamo nga kung mag-treat kita sa aton nga mga utod, dapat tuod-tuod, tapos wala sang pinilian para ma-feel nila ang kainit sang gugma sang Dios sa aton. Nantawan niyo bala utod ko diri sa aton nga church. Natukod ini ang cornerstone, wala kita support sa gwa. Ang tanan diri halin sa local aton ini simbahan. Hindi kita kaangay sang iban nga church nga may nagasupport halin sa US, may mga nagasuporta halin sa Korea, o kung sa Europe, o kung diin man. Aton ini pangabudlay. Kita nyo na, nagsugod kita digto sa Biosels, nagsaylo-saylo kita, hasta nga nakadto kita sa Damansion, hasta nagsaylo kita sa syudad de Iloilo, nga init-init. Subong gin-bless kita sang Dios. Aton ini church. Kag dapat pakita naton ang fervency sang pagpasalamat naton kag gugma naton sa Dios. Romans 12:1, He said, not slothful in business. Hindi kita matamad sa pag-alagad sa Dios. And He said, fervent in spirit. The words fervent means to boil with heat. Nagaindakal sa kasingkal sang kainit and serving the Lord. It means mga utod ko, samtang nagadugay kita sa aton nga simbahan o kung sa pagiging Kristohanon, hindi ka pwede nga mag-amo lang gyapon. Hindi kita pwede nga magsiling, ti simba-simba lang ko. Kung una-una, ti pwede man simba-simba ka lang anay. And then, dapat mag-grow kita. Para mag-grow, it means simba-simba, and then be a regular worshiper. Nag-grow. And then, kung regular ka na nga nagasimba, then attend ikaw small group para mag-grow ka pagid. Kung nag-attend ka na small group, you attend prayer meeting. Mga muyo ka na, mabulig ka na pangamuyo sa aton nga mga utod nga nagakinanglan.
You say, ti boring balik-balik. Kung nag-grow kita, ngita ka ministry mo. Ay Lord, damo na ko nabalaan. Damo na ko nabatian. Damo na ko natunan. Kinanglan ko naman magwali. Di pwede nga mo lang tagyapon. Dapat nag-grow kita, indakal dapat ang aton nga tagipusoon sa Ginoo. Saling ni Jesus sa may Mark 12:29. The first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. And this is the first commandment. Mangutod, kung hindi all ang aton nga heart sa paglove sa aton Ginoo, do you think gintuman naton ang first commandment? Nakasala na ta sa Dios. Amo ni sila niya, hindi ko kauyon. I will spew thee out of my mouth. Hindi magbato ng aton Ginoo. So what are lukewarm believers? Number 1, pursues blessings, but passes on the sacrifice required for greater rewards. Hindi sila yung mga budlay sa reward. Number 2, possesses eternal life. Ma-enjoy kita sang kabuhi nga wala katapusan, pero hindi ta gusto nga mag-upod si Jesus aton sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi. Mapagusto tayo desisyon nga nanong himuon ta. Ikatatlo, poisons the faith of those around him through his spiritual complacency. Damo kita ginapiktuhan. Kung tulukon kita sa aton nga mga utod magkanta, karon na makanta kita closing song. Makanta karon bing To God be the glory, mabit si MJ. To God, tapos ikaw lukewarm. To God be the glory. Siling sa iban. Okay man lang gali mo to. Sige, amon lang ko na. To God be the glory. Damo malatnan ta. And amo na lang na, masanay na lang ang tanahan as na mga kabataan ta, as na next generation, amo lukewarm, kay abinaton, okay na ito nga ito nga, budlay na gid nga, arigid ta di, malapaw na ta sa langit, karon hindi amo na. Ang Ginoo nag-expect nga mainit gid taya, kay ginluwas siya kita. Kay inagin pamangkot ko kamo, kung ano ang insakto nga temperature sang isa ka salakyan. Kung sa salakyan, dapat normal, okay lang na yan. Kung lukewarm, okay gid sa salakyan. Pero kung anak, ikaw sang Dios, hindi pwede ina sa Ginoo. Dapat boiling heat. Dapat overheat kita sa aton nga Dios. Because God gave His all. Ginatag ya gani ang pinaka-the best niyang iya only begotten Son. God gave His all. So give Him your best. A fervent heart through every test. And never insult Him with a lukewarm chest. Mga muyo kita. Langit no namon nga amay, yaring amon nga kabuhi, patawara kami sang amon nga sala, sang amon Ginoo nga thinking. Nga sa pagkabuhi bilang isa ka lukewarm nga anak sang Dios, abi namon na nakapasaka na kami Ginoo sa imong nga requirement. Okay na nga nakasimba kami, okay na nga nakahatag kami offering, okay na Ginoo nga nadala namon amon pamilya sa imong simbahan. But Lord, lain galing imo gina-expectar. Napatay ikaw gali Ginoo, ginhatag mo imo nga kabuhi, nagantos ikaw para sa amon nga kaluwasan, kag naga-expectar ikaw sang amon nga kabuhi nga mangin mainit nga mag-alagad sa imo. Ginoo, amon gid pangamuyo, masugod subong ang amon spiritual life.
Hindi na magpabilin bilang isa ka lukewarm. Kundi Ginoo, magasugod ini mangin mainit, maging fervent, maging zealous sa mga maayong nga buhat, kag magahingalayo ang amon nga espiritu sa pagsunod sa imong nga mga kabubuton. Ginubuligi kami nga malambot ini namon ining temperature sang amon na tagipusoon sa tibangan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, na amon We praise God.